Good evening everyone. By the way, I am Antonio Pimentel Ramondo. Tere, samahan ninyong ako sa isang kwento. Pamagat ng kwento, ang parabulan ng tag-ulan. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at puno ng mangga, dumating ang mahabang tag-init. Natuyo ang mga damo, at ang ilog na dati malakas ang agos ay naging munting sapa na lamang. Sa baryong iyon ay may dalawang magkaibigan, si Lando, isang masipag na magsasaka, at si Migo, na palaging nagrereklamo sa hirap ng buhay. Tuwing umaga, si Lando ay nagtatanim pa rin ng gulay kahit halos walang patubig. Ginagamit niya ang natitirang tubig sa balon at maingat niyang dinidilig ang kanyang mga tanim. Samantalang si Migo ay nakaupo lang sa ilalim ng puno, naghihintay at sinasabi, "Wala namang silbi ang pagtatanim ngayon. Sayang lang ang pagod. Hihintayin ko na lang ang tag-ulan." Lumipas ang ilang linggo, at sa wakas, dumating ang unang malakas na ulan. Natuwa ang buong baryo, sumariwa ang hangin, bumalik ang daloy ng ilog, at nagkaroon ng sigla ang mga halaman. Ngunit isang bagay ang napansin ng mga tao, ang mga tanim ni Lando ay agad na lumago at namunga dahil inalagaan niya kahit sa panahon ng tag-init. Samantalang si Migo ay walang ani, sapagkat wala naman siyang itinanim. Lumapit si Migo sa kaibigan at nagsabi, "Lando, ang swerte mo naman, dami mong gulay. Pautangin mo nga ako ng kaunti." Ngumiti si Lando at tumugon, "Hindi ito swerte, kaibigan. Ito'y bunga ng tiyaga at pagsisikap kahit sa hirap ng panahon. Ang ulan ay biyaya, pero ang biyayang ito'y mas nagiging makabuluhan kung may paghahanda." Aral ng kwento. Ang tag-ulan ay sumisimbolo ng mga biyaya ng Diyos na dumarating sa tamang panahon. Ngunit ang tunay na nagtatagumpay ay yaong hindi naghihintay lamang, kundi yaong nagsisikap, nagtitiis, at naghahanda kahit sa panahon ng kahirapan. Ang taong marunong magsikap bago pa man dumating ang biyaya ay siyang unang nakikinabang kapag ito'y dumating. Hello guys, kung nagustuhan mo ang ating kwento, please like, share, follow at comment para sa mga susunod nating update sa mga kwento gagawin pa nating. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento, at God bless to all.